Isipin ang eksena, isang tila ordinaryong hapunan ng pamilya, nang biglang ang anak na lalaki, na may isang matatag na tinig at matalim na hitsura, ay bumagsak sa bomba. Sapat na, nanay. Kunin ang iyong mga bagay at lumabas sa aking bahay. Ang katahimikan na sumunod ay bingi. Walang sinuman doon, kahit na ang pinakamalapit na kamag-anak, ay inaasahan na masaksihan ang gayong paputok na kinalabasan sa gitna ng pagtawa at toast. Ngunit ang katotohanan ay sa likod ng bawat sapilitang ngiti at formal na yakap, isang bagyo ang nag-brewing ng maraming taon. At ito mismo ang kwentong ito ng mga intriga sa pamilya, nakatakdang pagtataksil at stifled love na ako, Ander Branco, dalhin sa iyo ngayon sa channel ng Segredos de Mi. Maghanda para sa isang kwento na gagawing isipan mo muli ang mga limitasyon sa pagitan ng pangangalaga at kontrol, sa pagitan ng pag-ibig at pag-aari. Sapagkat ang mga nagsasabing gusto ko lang ang pinakamahusay para sa iyo, ay hindi palaging nagsasabi ng katotohanan. Nakita ni Marina Terekova ang kanyang sarili bilang perpektong ina. Sa loob ng 22 taon, pinalaki niya ang nag-iisang anak na lalaki, si Artem, nag-iisa, pagkatapos umalis ang kanyang asawa sa bahay ng halos 3 taong gulang ang batang lalaki. Sinakripisyo niya ang kanyang mga pangarap, ang kanyang karera, at kahit na ang pagkakataon na muling itayo ang kanyang emosyonal na buhay, o hindi bababa sa iyon ang sinabi niya sa lahat na may nasasaktan na pagmamalaki. Sa 55 taong gulang, itinago niya ang kanyang hitsura na hindi magagawang, mga damit na mailinya, buhok sa lugar, makeup na maingat. Nagtrabaho siya bilang isang accountant sa isang kumpanya ng konstruksyon, kumita ng kaunti, ngunit sapat na upang manirahan sa kanyang katamtaman na isang silid-tulugan na apartment sa labas. Parang nasiyahan siya. Ngunit ang ambisyon ni Marina ay higit pa. Si Artem, ang kanyang pagmamataas, ay nagtapos sa ekonomiya, nakakuha ng isang magandang trabaho at ikinasal kay Katya, isang kaibigan sa kolehiyo mula sa isang simpleng pamilya. Nang si Kirill, ang kanyang pinakahihintay na apo, ay ipinanganak, natuwa si Marina hindi para sa sanggol mismo, ngunit para sa pagkakataon. Mula sa unang araw, ang manugang na babae ay ang target ng kanyang nakatakip na pag-aalipusta. Masyadong pangkaraniwan, bulong niya sa kanyang kaibigan na si Galina. Karapat, dapat ang isang tao sa ibang antas. Ngunit, syempre, hindi ko kailanman sasabihin ng malakas. Ang kanyang diskarte ay naiiba, upang mapasok ang surreptitiously, tulad ng isang virus na corrodes mula sa loob. Nagsimula ito sa mga inosenteng pagbisita sa katapusan ng linggo, na nagdadala ng mga homemade tea at hindi hinihinging payo. Si Katya, magalang, umiti at nagpasalamat, habang inayos muli ni Marina ang mga aparador, pinuna ang kalinisan ng bahay at nababagay ang gawain ng sanggol. Ang aking anak na babae, wala kang karanasan, sinabi niya na may isang matamis na falsetto, habang kinuha niya si Kirill mula sa mga braso ng kanyang ina. Nagtaas ako ng isang napakagandang tao sa aking sarili. Tiwala sa akin. Si Artem, napunit sa pagitan ng kanyang pagod na asawa at ang kanyang ina na nanumpa ay nais lamang na tumulong, paulit-ulit tulad ng isang mantra, hawakan ng kaunti. Siya ay umaangkop lamang sa papel ng lola. Ngunit ang iilang ay naging buwan. Hindi lamang nanirahan si Marina sa maliit na inuupahang apartment ng mag-asawa ngunit pinangasiwaan, nagluto siya, hugasan, nalinis at, pinakamasama sa lahat, pinigilan si Katya mula sa kanyang sariling anak. Mali ang hawak mo sa bote, siya ay nanunuya. Hayaan mo akong pakainin ang apo ko. Hanggang sa isang araw umuwi si Artem mula sa trabaho at nahanap ang kanyang asawa. Hindi ko na ito makukuha, humikbi si Katya. Itinapon ng iyong ina ang gatas na ibinigay ko kay Kirill. Sinabi niya na hindi maganda ang kalidad at naghanda ng formula. Ito ang huling dayami. Sa unahang pagkakataon, hinarap ni Artem ang kanyang ina na humihingi ng puwang. Si Marina, nasaktan, bumalik sa kanyang tahanan, ngunit 1 linggo lamang. Isang pipe na sumabog sa aking apartment, inihayag niya sa pagbabalik kasama ang kanyang maleta. Mananatili ako rito hanggang sa maayos ito. Si Artem, hindi maitanggi ang tulong ng kanyang ina, sumuko sa sofa sa sala. Katya, wala ng lakas upang magtaltalan, nalunok ng tuyo. 6 na buwan ang lumipas. Ang aayos ay hindi natapos.
Kapag nakuha ni Artem ang isang promosyon at nagpa siya ang mag-asawa na bumili ng isang mas malaking apartment na may financing, natuwa si Marina, napakaganda. Ngayon ay magkakaroon kami ng puwang para sa lahat. Manatili ako sa isang silid, ikaw sa isa pa, at si Kirill sa kanyang. Si Katia ay tumingin sa kawalan ng paniniwala sa kanyang asawa, na, sa sandaling muli, ay nag-iwas sa tunggalian. Ang sitwasyon ay sumabog sa unang kaarawan ni Kirill. Ginugol ni Katia ang maraming oras sa paghahanda ng partido, mga cake, merienda, dekorasyon. Pinanood ni Marina ang lahat ng may maasim na mukha. Iyon ay isang pagmamalabis, ungol niya. Sa aking oras, wala ang mga bata. Partido na ganyan. Ngunit ang pinakamasama ay dumating kapag, sa gitna ng pagdiriwang, ang biyenan ay pumasok na may isang higanting cake na inutusan mula sa pinakamahusay na bakery sa lungsod. Ang aking regalo para sa aking apo, ipinahayag niya, na hindi pinapansin ang homemade cake ni Katia, na iniwan sa kusina. Nanay, sumang-ayon kami na ang cake ay magiging Katia, sinubukan ni Artem. Espesyal na okasyon. Gusto ko lang ang pinakamahusay. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ang mga huling bisita, nawala ng pasensya si Katia. Ito ay nag-load ng mga taon ng kahihiyan, ang nakadikit na mga pintas, ang mga pagsalakay sa privacy, ang pakiramdam ng pagiging isang estranghero sa iyong sariling tahanan. Siyempre, sigaw ni Marina. Inilaan ko ang aking sarili sa iyo. At ngayon nais mong ilayo ako sa aking apo, sigaw niya, inilagay ang sisihin sa kanyang manugang. Si Artem, muli, ay nahuli sa apoy ng crossfire, na nangangako na lahat ay magiging mas mahusay. Ngunit walang napabuti. Sa paglipas ng panahon, sinimula ni Marina na kontrolin kahit ang pananalapi ng mag-asawa. Bakit nila ginugugol ang mga laruan, tanong niya, na tinitingnan ang mga invoice. Sa aking oras, ang mga bata ay naglaro sa kung ano ang mayroon sila at naging mabuting tao. Pinunan niya ang bawat pagbili, bawat desisyon, palaging naaalala na, kung wala ito ay hindi nila ito makayanan. Hanggang sa, pagkatapos ng 1 taon at kalahati ng impyerno na ito, naabot ni Katia ang kanyang limitasyon. Isang gabi, tinipon niya ang kanyang mga bagay, kinuha si Kirill at pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Alinman sa iyong ina ay umalis, o humihingi ako ng diborsyo, babala ni Artem sa telepono. Para sa kanya, ito ay tulad ng isang suntok sa tiyan. Gusto niya ang kanyang asawa at anak na lalaki, ngunit ang ideya ng pagharap sa kanyang ina, ang isa na, ayon sa kanyang sarili, ay nagsakripisyo sa kanyang sarili para sa pamilya, pinaralisado siya ng takot. Samantala, si Marina, nadarama ang lupa na nanginginig sa ilalim ng kanyang mga paa, inihanda ang kanyang susunod na paglipat. Dahil ang mga taong katulad niya ay hindi sumuko ng madali. Pagkatapos ng lahat, sino ang mas mahusay na magpalaki ng isang apo kaysa sa isang lola na nakakaalam ng lahat? Ang problema ay kung minsan ang tinatawag nating pag-ibig ay walang iba kundi isang gilded cage. At sa wakas ay nagpa siya si Katia na lumipad. Napagtanto na ang sitwasyon ay wala sa kanyang mga kamay, binago ni Marina ang kanyang diskarte. Sa pamamagitan ng isang nanginginig na boses at basa ng mga mata, lumapit siya sa kanyang anak, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang braso na may kinakalkula na lambing. Anak, naiintindihan ko ang lahat, bulong niya, na parang ang bawat salita ay tumimbang ng 1 tonelada ng sakripisyo. Si Katia ay bata, dapat na mahirap para sa kanya na magbahagi ng bahay sa akin. Kung iyon ang gusto mo, aalis ako. Ngunit pagkatapos, na may isang buntong hininga, idinagdag niya, huwag kalimutan na inilaan ko sa iyo ang aking buhay. Itinaas kita mag-isa, gumugol ako ng mga walang tulog na gabi, inalis ko ang aking sarili sa pagkain upang makapag-aral ka. At ngayon, luma at may sakit, itinapon mo ako tulad ng isang ginamit na basahan. Naramdaman ni Artyom ang bigat ng pagkakasala na crush ang kanyang dibdib. Ang mga salita ng kanyang ina ay tulad ng mga kalawang na kutsilyo, na pinutol ang kanyang mga kawalan ng katiyakan. Pumunta siya kay Katia, na humihiling sa kanya na bumalik, nangako na ang lahat ay naiiba. Si Katia, na nagmamahal sa kanyang asawa sa kabila ng lahat, ay ayon na bigyan ang kanyang pamilya ng isa pang pagkakataon, ngunit sa isang kondisyon, babalik si Marina sa kanyang sariling apartment. Ang biyenan, na may buntis na martir, ay nagpanggap na tanggapin, na pack ang kanyang mga bagay at umalis. Para sa isang panahon,
isang marupok na kapayapaan ang naghari. Umuwi si Katia at Kiryusha. Huminga si Arsham ng isang buntong, hininga, na naniniwala na tapos na ang bangungot. Hanggang sa isang buwan mamaya, tumunog ang doorbell. Ang aking presyon ng dugo ay umakyat, nagreklamo si Marina, nakasandal sa pintuan na parang ang bawat hakbang ay nagdala sa kanya sa bingit ng kamatayan. Sinabi ng doktor na hindi ako maaaring mag-isa. Maaari ba akong manatili ng ilang araw lamang? Ilang araw ay naging isang linggo. Isang linggo na nakaunat sa isang buwan. At nagsimula na ulit ang lahat. Muling kontrolin ni Marina, itinulak si Katia sa labas ng kanyang sariling bahay. Alam ko kung ano ang pinakamahusay para sa batang lalaki, siya ay nagpasya, kasama ang otoridad ng isang tao na hindi nag-aalinlangan sa kanyang sarili. May karanasan ako at bata ka pa, walang karanasan. Nang matuklasan ni Katia na buntis siya sa kanyang pangalawang anak, ang balita ay dapat na purong kagalakan. Ngunit ang reaksyon ni Marina na parang isang pagpapahayag ng digmaan. Nawala mo na ba ang isip mo? Bulalas niya, pinalaki ang kanyang mga kamay sa kawalan ng pag-asa. Doon. Hindi nila binabayaran ang mortgage, halos hindi na kumpleto ni Kiryusha ang 2 taon at gusto mo ng isa pa. Sino ang mag-aalaga? Hindi ako sapat na matanda para sa 2 apo. Sa unahang pagkakataon na wala ng pasensya si Arsham. Nanay, walang nagtanong sa iyo na alagaan ang aming mga anak, tuyo siyang sinabi. Malalaman natin ito. Nagkasala si Marina na bumababa sa isang malabo na katahimikan na tumagal ng mga araw. Hindi niya pinansin ang kanyang manugang na babae, bahagya na nakatingin sa kanyang apo. Ngunit napagpasyahan na ni Katia na hindi na niya babalik pa. Sinisiyasat niya. At natuklasan niya ang katotohanan, ang apartment ni Marina ay hindi kailanman nagkaroon ng pagtagas, hindi ito sa ilalim ng pagkukumpuni. Sa katunayan, inuupahan niya ito ng 2 taon na tumatanggap ng mahusay na dagdag na pera na itinago niya mula sa kanyang anak na may parehong sigasig na itinago niya ang kanyang mga manipulasyon. Nang sabihin ni Katia kay Arsham, tumanggi siyang paniwalaan ito. Pinalalaki ka dahil sa mga hormone, anya, na parang pagbubuntis ni Katia ay isang dahilan para sa paranoia. Kaya iminungkahi niya ang isang pagsubok, pumunta tayo doon. Tingnan natin na may sariling mga mata. Ang nahanap nila ay iniwan silang walang pagsasalita. Ang pintuan ay binuksan ng isang batang mag-asawa na may isang bata sa kanilang kandungan. Ano ang iyong hinahanap? Tanong ng babae, nalilito. Ito ang aking bahay, stammered Arsham, pagkatapos ay naitama ang kanyang sarili. Ibig kong sabihin, apartment ng aking ina, si Marina Stepnovna Terkova. Ang mga nangungupahan ay nagpalitan ng sulyap. Inarkila namin ang lugar na ito 2 taon na ang nakalilipas, paliwanag ng lalaki, na maihawak na isang sign up na pag-upa. Narito ito. Nilagdaan ng iyong ina. Kinuha ni Arsham ang papel na may mga kamay na nanginginig. Ang bawat salita ay isang pagtataksil. Sa pagbabalik, wala siyang sinabi. Ngunit ng gabing iyon, nang tulog na si Kiryusha, hinarap niya ang kanyang ina. Bakit ka nagsinungaling tungkol sa apartment? Sinubukan ni Marina na bigyang, katwiran ang kanyang sarili, pagkatapos ay inatake. Kaya ano? Akin na, ginagawa ko ang gusto ko. Sigaw niya. Gusto ko lang maging malapit sa aking apo, tulungan ka. Ano ang mali doon? Ang maling bagay ay niloko mo kami, sumagot si Arsham, na may kalmado na sinunog. Tumanggap siya ng pera para sa apartment na ito habang siya ay nabuhay sa aming gastos. Walang utang na loob. Masigaw. Sinakripisyo ko ang aking sarili para sa iyo, nagutom ako, gumugol ang mga tulog na gabi, at ngayon ay inakusahan mo ako para sa isang piraso ng tinapay. Umiling-iling si Arsham, pagod na pagod. Nanay, sa palagay ko mas mahusay kang bumalik sa iyong apartment. Buntis na naman si Katia. Kailangan namin ng puwang. Oh. Tumawa si Marina, mapait. Siyempre. Ito ang lahat ng kanyang kasalanan, na sikat ka mo, na naglalagay sa iyo laban sa kanyang sariling ina. Hindi mo rin maisip kung paano niya ako tinatrato kapag wala ka. Paano mo ako pinapahiya, kung paano mo ako ininsulto. Si Katia, na narinig ang lahat mula sa pasilyo, ay hindi makatayo. Pumasok siya sa silid, maputla ngunit matatag.
Marina Stepnovna, itigil ito. Alam mong kasinungalingan ito. Shut up, slut ka. Sigaw ng biyenan, ang kanyang mga mata ay iniksyon ng puot. Nawasak mo ang pamilyang ito. Ninakaw niya ang aking anak. Paralisado si Arsham. Hindi ko pa nakikita ang kanyang ina na tulad nito, walang kontrol, malupit. Nanay, huminahon. Walang sinuman ang nagnanakaw ng anuman. Gusto lang nating mabuhay ang ating buhay. Ngunit hindi na nakinig si Marina. Ang mga salitang ibinuhos tulad ng lason, mga akusasyon, pang-iinsulto, pagbabanta. Nang sinubukan ni Katia na tumugon, ang kanyang biyenan ay nakataas ang kanyang kamay na parabang siya ay tatama sa kanya. Inilahad ni Arsham ang kilos sa hangin. Ano ang ginagawa mo? Tanong niya, kinilabutan. Buntis siya. Nag-aalaga ba ako? Sigaw ni Marina sa tabi ng kanyang sarili. Ang bruha na iyon ay nag-hypnotize sa iyo. Ngayon gusto niya akong itapon sa kalye tulad ng isang aso. Noon ay nagising si Kiryusha, nagulat ng mga hiyawan. Nagsimula siyang umiyak, nanawagan para sa kanyang ina. Tumakbo si Katia sa silid ng kanyang anak, habang si Arsham ay naiwan na may multo ng babae na dating ina. Nanay, Anya, na may katatagan na hindi pa niya ginamit dati. Hinihiling ko sa iyo na umalis. Bukas tutulungan kita na pack ang iyong mga bagay at ibabalik ka. Tumulo si Marina, inakusahan siya ng pagkakanulo. Ngunit hindi sumuko si Arsham. Sa unahang pagkakataon, nakita niya ng malinaw, ang babaeng ito ay hindi biktima. Ito ay isang tagapagpatupad. At hindi niya hahayaan siyang sirain ang kanyang pamilya. Pumasok si Katia sa silid, hawak pa rin ang kanyang tiyan, ang kanyang mukha ay minarkahan ng pag-aalala. Ano ang nangyayari? Dito. Tanong niya, sa isang mababang ngunit matatag na tono. Hindi, pag-ibig, sumagot si Arsham, sinusubukan na mahuli ang kanyang hininga. Ipinapaliwanag ko lang sa pamilya kung bakit kailangang bumalik si nanay sa kanyang apartment. Lumapit si Tialiuda kay Katia, na may hindi pagsang-ayon na hitsura. Babae, gaano ka mangahas na paghiwalayin ang isang ina sa kanyang anak? Ginawa ni Marina para sa kanya. Huminga ng malalim si Katia, naramdaman ang bigat ng mga akusasyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ko iyon. Ngunit sa oras na ito, hindi siya babalik. Hindi ko pinaghiwalay ang sinuman, sinabi niya na may kalmado. Si Marina Stepanovna ay nanirahan sa amin sa loob ng 2 taon. Sa panahong ito, palagi niyang pinupuna ako, nakakasagabal sa edukasyon ni Kirisha, kinokontrol ang aming mga gastos at, habang ginagawa niya ito, nagrenta ng kanyang sariling bahay at itinago ang perang ito. Pagsasagawa ito. Sigaw ni Marina, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng galit. Hindi nag-atubiling si Katia. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at ipinakita ang mga larawan ng kontrata sa pag-upa, kinuha ang araw bago. Narito ito. Ang kontrata na nilagdaan ni Marina Stepanovna Terikova. Rent, 20,000 rubles bawat buwan. Sa loob ng 3 taon. Ang mga kamag-anak ay nakasandal sa screen, sinusuri ang dokumento. Ang katahimikan na sumunod ay mas mahusay kaysa sa anumang mga salita. Ang sorpresa ay isinulat sa buong mukha nila. Marina, totoo ba? Tinanong ang lola na maihalo ng pagkabigo at kawalan ng paniniwala. Naging maputla si Marina. Kaya ano? Tama ko ito. Ito ang aking tahanan. Hindi ito tungkol sa bahay, ina, sinabi ni Arsham, pagod. Ito ay tungkol sa katotohanan na niloko mo kami. Siya ay manipulahin tayo sa pamumuhay dito, sa pagkontrol sa ating buhay. Gusto ko lang maging malapit sa aking apo. Ipinaliwanag ni Marina na may nanginginig na tinig. Ano ang mali doon? Wala, sumagot si Katia nang hindi kumikislap. Kung hindi mo sinubukan na ilayo ako sa aking sariling anak. Kung hindi ko pinupuna ang bawat hakbang na gagawin ko, hindi ko itatapon ang aking mga bagay, hindi ko babasahin ang aking mga mensahe kapag umalis ako sa silid. Ano? Lumingon si Arsham sa kanyang asawa, malapad ang kanyang mga mata. Tumango si Kati. At hindi lang iyon. Tinawag niya ang aking bangko na nagpapanggap na ako, sinusubukan kong malaman ang tungkol sa aking mga account.
Tinawag niya ang aking ina, na pinipilit ang katotohanan, na nagsasabing ako ay isang masamang ina. Kinausap niya ang aking mga katrabaho, bumubuo sa akin. Ang mga kamag-anak ay nagpalitan ng sulyap. Nagbago ang kapaligiran sa silid. Ang hangin ay naging mabigat, nasisingili ng isang katotohanan na hindi na maaaring baliwalain. Marina, totoo ba ito? Tanong ni Chaliuda, nanginginig ang boses niya. Nonsense! Tinanggal ito ni Marina ng isang kilos. Ginagawa niya ang lahat. At ito rin ay isang imbensyon. Kinuha ni Katia ang isang malutong na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Natagpuan ko ito sa iyong bag nang maghanap ako ng gamot sa presyon ng dugo na dapat mong kunin. Inilabas niya ang papel. Ito ay isang draft ng isang reklamo sa mga katawan ng tagapag-alaga. Sa loob nito, inakusahan ni Marina si Katia na nagpapabaya kay Kirisha, na humihiling ng isang inspeksyon ng mga kondisyon kung saan nakatira ang batang lalaki. Kinuha ni Arsham ang papel at binasa ito. Ang kanyang mukha ay naging maputla, hindi sa takot, ngunit may malamig, pinigilan ang galit. Nanay, paano ka? Tanong niya, mababa ang kanyang tinig, ngunit ang pagputol tulad ng isang talim. Handa kang sirain ang aming pamilya dahil sa iyong inggit. Gusto ko lang protektahan ang aking apo. Sigaw ni Marina. Siya ay isang masamang ina. Iwanan mo siya, huwag mo siyang pakainin ng maayos. Sapat, sinabi ni Arsham, matatag. Si Katia ay isang hindi paniwalang ina. Ikaw ang sinubukan na sirain ang lahat. Ang mga panauhin ay napanood sa katahimikan. Unti-unti ang pag-unawa sa katotohanan ay makikita sa kanilang mga mata. Marina, pak ang iyong mga bagay, sinabi ng lola, bigla, na may isang otoridad na walang iniwan na silid para sa talakayan. Dadalhin namin siya sa bahay. Ano? Lumingon si Marina sa kanyang ina sa kawalan ng paniniwala. Laban ka rin ba sa akin? Hindi ako laban sa iyo, sumagot ang matatandang babae, malungkot. Ngunit ang iyong ginagawa ay mali. Ang batang ito ay may sariling pamilya. Kailangan niyang mabuhay ang kanyang buhay, at kailangan mong igalang ang kanyang mga pagpipilian. Tumingin si Marina sa paligid, naghahanap ng suporta, ngunit ang lahat ay tumingin sa malayo. Wala nang nais na maging bahagi ng maruming teatro na iyon. Okay, spat niya, clenched ang kanyang ipin. Nang pumunta ako. Ngunit ikinalulungkot mo ito, Arsham. Kapag iniwan ka niya ng 2 anak sa iyong mga kamay, huwag kang umiyak sa aking balikat. Hindi tumugon si Arsham. Lumapit lang siya sa aparador at sinimulan ang pagkuha ng mga bagay ng kanyang ina. Tumulong ang mga kamag-anak sa katahimikan. Nagretiro si Katia sa silid ni Kirisha, hindi nais na masaksihan ang masakit na sandali. Pagkalipas ng 2 oras, ang lahat ay nakaimpake. Ang pinsan ni Arsham ay tumawag ng isang taxi upang kumuha ng Marina at ilan sa kanyang mga bagay. Ang natitira, ipinangako ni Arsham na maihatid sa ibang pagkakataon. Bago umalis, gumawa si Marina ng isang huling pagtatangka sa presyon. Sinira mo ang aking puso, kapansin-pansing sinabi niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo. Ngunit hindi na pinayagan ni Arsham ang kanyang sarili na manipulahin. Mahal kita, mommy, sinabi niya, mahinahon. Ngunit kailangan mong malaman upang igalang ang aking pamilya. Malugod kang tatanggapin dito kapag handa akong tanggapin si Katia bilang aking asawa at ina ng aking mga anak. Sumingit si Marina, tumalikod siya at tumungo sa pintuan. Sinundan siya ng mga kamag-anak na naghahatid ng mahabagi na sulyap sa Arsham. Kapag wala na ang lahat, umupo siya sa sofa at tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Lumabas si Katia sa silid ng bata at umupo sa tabi niya, marahan. Magaling ka ba? Tanong niya, hinuhubaran ang kanyang balikat. Ako, sagot niya, itinaas ang kanyang ulo. Hindi ko lang naisip na makarating ito sa puntong ito. Palagi kong naisip na mayroon kaming isang espesyal na bono na gusto lamang niya ang pinakamahusay para sa akin. Mahal ka niya, sabi ni Katia, na may malungkot na ngiti. Hindi mo lang alam kung paano pakawalan. Niyakap ni Arsham ang kanyang asawa. Humihingi ako ng paumanhin para sa lahat. Dapat ko nang makita ito ng mas maaga. Okay, ngiti niya. Ang mahalagang bagay ay magkasama tayo. Pagkalipas ng 5 taon.
Sina Arsham at Katya ay may anak na babae, si Alice. Si Kirisha ay nasa paaralan na, at si Arsham ay promote muli, sa wakas ay nagbabayad ng mortgage sa bahay. Nalaman niya na kung minsan ang katatagan ay kinakailangan upang maprotektahan ang mga mahal mo, kahit na nangangahulugan ito na harapin ang mga dapat maging iyong pinakadakilang suporta. Si Katya, naman, ay tumigil sa pagkuha ng pagpuna ni Marina ng personal, na naunawaan na sa likod nito ay ang mga pagkabigo ng isang babae na hindi alam kung paano mabuhay ng higit sa iba. Tulad ng para kay Marina, nag-iisa sa kanyang apartment, napilitan siyang muling isipin ang kanyang buhay. Nag-enroll siya sa isang kurso sa computer, nagsimulang pumunta sa swimming pool at kahit na makipagkaibigan sa kanyang mga kapitbahay. Sa paglipas ng panahon, napagtanto niya na ang buhay ay hindi magtatapos kapag ang iyong mga anak ay lumaki, at ang kaligayahan na iyon ay hindi nakasalalay sa pagkontrol sa kapalaran ng ibang tao, ngunit sa pagbuo ng iyong sarili.